magandang umaga sa ating mga boss. Alam niyo po, patuloy ang paghahanap ng solusyon ng LTFRB upang balansehin ang dami o yung volume ng mga pampasaherong sasakyan upang mabigyan ng kumbinyenteng biyahe yung ating pong mga pasahero. At para pag-usapan ngayon, yung bagong mapatakaran ng LTFRB, makakasama po natin ang spokesperson ng LTFRB, si Attorney Mary Ann Salada. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Audrey, at magandang umaga din po sa mga viewers po natin ngayon. Ma'am, may bagong patakaran ng LTFRB kung saan pinapayagan ang ilang mga provincial buses mula sa Southern Tagalog, some parts of Visayas at sa Bicol Region na makapasok muli sa Metro Manila. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin to? Tama po kayo dyan. Ito po ay bunga ng Memorandum Circular 2014-17 na kamakailan lang po pinalabas ng LTFRB. Ilan lang po itong mga buses na to, mga provincial buses na to? 237 lang po siya. At na-identify na po siya doon sa dating Memorandum Circular 2014-15 po namin na sila po ay dapat na magbababa lang sa Alabang Terminal. Doon po kasi sa Memorandum Circular 2014-15 namin, in-identify po namin na yung ilang mga bus na yung prangkisa po nila ang nakasulat na endpoint Metro Manila. Ang Metro Manila po doon ay ibig sabihin Alabang Terminal sila magbababa. Sa pagpapalabas po namin ng Memorandum Circular 2014-17, yung 237 buses na nasubject sa Memorandum Circular 2014-15 na kasalukuyan po ay sa Alabang Terminal nagbababa, ay pwede na pong magbaba sa kanya-kanyang terminal within Metro Manila from 12 a.m. to 4 a.m. lang po. Ang ibig pong sabihin yan, hindi po sila daragdag doon sa karaniwang volume ng traffic pag rush hour na po sa umaga. Yung 12 a.m. to 4 a.m., that is from Monday to Sunday. Bakit po tayo naglagay ng ganito? Para po sa convenience po ng mga commuters po natin na galing po sa mga taga-South. Kasi po, mas magiging conveniente po para sa kanila na doon po sila ibaba doon sa mga patay na oras, doon sa mga kanya-kanyang terminal po ng mga bus dito sa loob ng Metro Manila. Alam niyo, Attorney, tama kayo dyan, dahil minsan yung mga biyahero mula sa probinsya may mga dalang maraming gamit at hindi naman laging may mga taxi doon sa binababaan sa may Alabang area. Pero since pwede na silang bumiyahe ngayon, may limited na oras lamang. Ito yung 12 midnight hanggang alas 4 ng madaling araw. So, sir, ma'am, ito po ba'y na-coordinate na sa mga local government units at sa MMDA? Yes po. Ito po ay nagkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng MMDA, pati rin po sa local government units na nakasakop sa Alabang Terminal. Lilinawin ko lamang po, yung binabanggit ni Attorney kanina, 237 provincial buses lamang. Iilan lamang po ito, hindi lahat? Hindi ho lahat. So, kontrolado po namin ang pagpasok ng mga provincial buses na galing po sa South. Ito po ay bunga ng pagbabalanse ng pangangailangan po ng mga commuters na magkaroon ng kumbinyenteng transportasyon at kapakanan din po ng mga taga Metro Manila na magkaroon naman po sila ng maayos na daloy na trapiko. Kasi aside from traffic management, syempre kasama din po ng pagsasaayos ng trapiko yung pagkokontrol ng dami ng mga dumadaan po sa mga kalsada natin. So ma'am, ibig sabihin, yung dami ng mga provincial buses na ito lang yung amount din ng mga in-estimate ninyo ng mga bumabiyahe rin. Ito yung pangangailangan lamang ng mga pasahero. Oho. So hindi na po kayo, wala po bang plano ang LTFRB ng pagdaragdag pa ng mga tagging or permit para sa mga provincial buses? Depende kung dadami pa yung volume. Halimbawa, magpapasko po or magno-November 1. Sa ngayon po ay pinag-aaralan pa po. Yung sa kaugnay po doon sa biyahe, bunga ng Pasko, meron po kaming traditional na nag-i-issue po kami ng special permit. So, kailangan po mag-apply yung mga bus company na gustong magdagdag ng biyahe ng special permit sa amin. Palagay ko po, dahil malapit na naman yung November 1 at may long weekend yan, mukhang may mga mag-a-apply na naman ng special permit. Meron po, traditional na po yan na nag-a-apply po sila sa amin. At kami naman po, tinutugunan po namin yan. Actually, marami pong mga proyekto sa LTFRB
na nakadirect siya talaga sa pagtugon doon sa need. At iyon po kasama na po yung bus rationalization, yung rationalization po ng ruta ng mga bus. Na sa ngayon po ay ongoing. Hinihiringan po yung mga petisyon ng mga bus companies doon sa kanilang pagsasaayos ng kanilang mga ruta. Ang main determinant po is yung public need. So, ang ibig sabihin, ang proseso po nito, magre-recommend sila ng dami ng volume sa LTFRB. Ang LTFRB naman ay pag-aaralan nito. Pag-aaralan po namin yung kanilang mga recommended na mga volume doon sa particular na ruta at pinagsasama-sama po namin kasi may mga bus companies. Pag sa ruta po kasi di ho ba, hindi lang isang bus company ang nag-ooperate. So, pinag-aaralan po namin, pag nag-ooperate si bus company A, nag-ooperate din si bus company B, ano po ang magiging epekto nito sa ating publiko. So, eto na, pag-usapan po natin, Attorney, yung mga sakasakali naman lumagpas sa oras kasi 12 midnight to 4 a.m. lamang or yung mga wala namang permit. Ano po bang kaparusahan dito? Ito po ay yung mga lumagpas po doon sa 12 to 4 a.m. na window period, sila po ay considered na out of line. At sa joint administrative order po, na pinapatupad po ng LTFRB at LTO, pati ng DOTC ngayon, sila po ay considered na colorum. At ang fine po nito ay 1 million at impoundment po ng kanilang sasakyan for a minimum period of 3 months. Yung 1 million po, pinapataw lang po namin yan after due notice and hearing. So pinapatunayan po dahil sa sobrang kabigatan po ng fine, kailangan talaga naming based on evidence, ma-determine at talaga po sila ay nangolorum o nag-out of line. Hindi po ba, minsan po naiisip namin na itong mga provincial buses, hindi kaya dahil nga malaki yung fine, talaga namang bilisan yung biyahe nila para umabot sila sa oras na 4 a.m. wala na sila dito sa Metro Manila? Hindi naman po dahil usually po, yung kalkulado na po ng mga provincial buses, meron po silang mga schedule. At doon sa insofar as overspeeding is concerned, kasalukuyan po ay nagpapa-consultation meeting na ang LTFRB sa paglalagay po ng GPS tracking device sa mga pampublikong bus. Umpisa po muna yan sa pampublikong bus, magtitrickle po down po yan sa iba't iba pa pong pampublikong sasakyan. Ang main objective po kung bakit kami maglalagay ng GPS is una para ma-monitor yung speed. Para alam po namin sa agency, meron pong direktang nakamonitor yung both operator at LTFRB kung nag-overspeeding yung sasakyan. So parang may mata sa taas na nagbabantay sa mga pampublikong bus. At doon sa GPS po na ikakabit sa mga bus, after na matapos yung consultation meeting namin at nakapag-accredit na kami ng GPS suppliers, yung mga pasahero mismo, malalaman nila kung yung nag-overspeeding nga yung bus kasi may LED display doon at nakalagay doon kung ano yung speed. May warning. May warning system. So, bali tatlo ho ang nagbabantay, yung operator, yung LTFRB, pati rin ho yung mga tao, yung mga nakasakay po sa bus. Kaya si driver, pag nag-overspeeding po siya, bukod sa may ebidensya na po kami sa LTFRB, lahat pa po ng mga pasahero will be able to testify that particular driver is speeding. So, yan po yung isa sa mga innovations po ng LTFRB ngayon para po masigurado na convenient, safe at reliable ang pasada po natin sa abot po ng makakaya ng ahensya. Alam niyo po ma'am, itong mga ganitong GPS system sa mga provincial buses or even sa mga any transport vehicles, pinapatupad to sa ibang bansa. No? So ito pinag-aaralan niyo pa rin po ng LTFRB. Iba po ba yung allowed speed sa mga provincial buses pagdating sa mga expressway at iba rin yung pagpasok naman dito sa Metro Manila? Iba ho, nagva-vary po yung speed in accordance with the rules doon sa expressway at dito rin sa
city streets. Actually, nagjo-joke nga kami sa traffic sa Metro Manila, hindi talaga mag-overspeed. Pero based from our experience, may makapasaway din ho talaga na driver na magkaroon lang ng konting luwag sa EDSA nag-overspeeding. Lalo na po yung oras na ibinigay nyo na 12 midnight hanggang 4 a.m. Oho. Minsan nakakasalubong ko dito sa may elliptical road or galing ng congressional or itong highway dito sa Quezon City na medyo mabilis po talaga. Mukhang 80 kilometers per hour or 100 or lagpas pa. Pero since magkakaroon na nitong GPS at patuloy na inaaral ng LTFRB, mukhang magandang safety feature ito para sa ating mga pasahero. So ma'am, any last messages po para sa mga pasahero natin? Ang message po natin sa mga pasahero po natin, patuloy po sa ang LTFRB sa paghahanap po ng solusyon upang masiguro na meron po tayong safe, reliable at convenient na transportation. Binabalanse po natin ang kapakanan po ng mga commuting public, ang mga operators at mga drivers po. Sana po magtulungan po tayo sa paghahanap po ng solusyon sa problema po natin sa pagbabiyahe. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na natanggap namin ngayong umagang ito. Nakapalingan po natin, LTFRB spokesperson Attorney Mary Ann Salada. At tandaan niyo po mga boss, maaari na pong bumiyahe ang mga provincial buses mula sa ilang provincial buses, 237 po ang binigyan ng permit ng LTFRB mula sa Southern Tagalog, Bicol Region at some parts of Visayas. Ito po ay mula alas 12 lamang ng midnight hanggang alas 4 na madaling araw. So sa mga babiyahe po, mas mabuti na bumiyahe na lang ng madaling araw kung manggagaling kayo sa mga probinsya dahil mas maluwag ang biyahe, mas convenient. Okay, salamat po sa lahat ng impormasyon. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Good Morning po.